Ngayon ngang araw na ito ay pagpapatuloy na ulit natin ang pagpapagawa ng bahay para kila mama at papa. Bali magpo-flooring, ipapakabit yung pinto at ipapafinish na natin yung labas at loob ng bahay. Para pagkatapos pwede na nating isunod yung pagpapasukat ng sliding windows at pagpapakabit ng tiles. Maagap nga akong umuwi dito sa amin at nabutan ko pa nga si mama na nagkakatay ng native na manok para may tinola kaming ulam, pati na rin yung nagtatrabaho mamayang pananghalian. Kung nung nakaraan nga para mas makatipid ay kami ni papa, ako at saka yung kapatid kong bunso ang nagagawa, ngayon ay kumuha na kami ng skilled na tao dahil mag-finish na at hindi na namin kayang gawin ito. Marami nga rin ako-curious at nagtatanong sa akin at nakikita ko rin sa comment section bakit nga daw hindi pa ginawang bakal yung aming mga poste at kahoy lamang. Ang plano kasi namin talaga dati dito ay kubo lamang na 2-story na yari lahat sa mga kahoy na magiging pahingaan sana pagkatapos na maghapong trabaho dito sa bukid. Pero nung nakaraang taon, dalawang bagyo ang tumama dito sa amin at natuluyan ng masira yung mana ni papang bahay kila lola at lolo. Kaya napagkasunduan namin na bakit hindi na lang namin ituloy na gawing bahay yung ginagawang kubo para hindi na ulit mag-umpisa ng panibago. Malaki na rin kasi nagagastos sa kubo, kaya kung mapapansin nyo ganito yung style yung pinapagawa naming bahay. Kaya ang plano namin kapag natapos na at naayos na itong pinakang bahay ay lalagyan namin ng extension na magiging salas dito sa may main door para magkaroon din ng maayos na disenyo itong pinapagawa naming bahay para kila mama at papa. Sa mga nagtatanong po kung magkano na nagagastos namin sa pagpapagawa ay umaabot na ng 200,000 pesos pataas kasama na ang labor at materyales. Bali yung first story lang ay yari sa semento at yung second story ay yari sa kahoy at 5-hour cement. Sobrang simple lang nung pinapagawa naming bahay, pero para sa aming magkakapatid kila mama at papa isang malaking achievement na ito dahil nabuo namin ito sa pagtutulungan at sarili naming mga pagsisikap. Medyo matagal na nga rin nung sinimula namin ang pagpapagawa nitong bahay. Utay-utay lang namin pinapagawa kapag nagkakaroon ng sapat na budget dahil hindi na rin biro ngayon ang presyo ng mga materyales. Pero sabi nga walang masama sa matagal na proseso basta ang mahalaga umuusad kahit kaunti. Halos isang taon nang nakalipas simula nung ipagawa namin itong bahay para kila mama at papa at nakakatuwa lang pagmasdan ngayon na malapit nang matapos. Lagi ko itong sinasabi na hindi natin obligasyon yung mga magulang natin pero dapat mayroon tayong consideration. Kaya sabi naming tatlong magkakapatid bago kami magkaroon ng sarili-sariling pamilya ay dapat nauna na namin sila mama at papa sa mga bagay na hindi nila nakuha at naranasan nung panahon ng kaliliitan namin ay ginagapang kami para mabuhay at makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ginagawa namin ito hindi para bumawi kundi dahil mahal namin sila at naging mabuting magulang sila para sa amin. At pagkatapos nga mag-flooring ay nagpa-deliver naman kami ng mga semento na gagamitin bukas para sa pag-finish. Ang estimated ay 30 bags ng semento para ma-finish yung labas at loob kasama ng roughing at paglalagay ng purong semento. At dahil may oras pa nga at maagap namang natapos yung paglalagay ng pinto at pag-flooring ay pinalagyan na rin namin yung mga space dito sa taas ng dingding para bukas dire-diretso na ang pag-finish. Si Papa na rin muna ang tumulong dito sa aming skill dahil yung dalawang labor ay nag-aakot pa ng semento at marami pang hakutin. Sa totoo lang masarap talaga sa pakiramdam na makita natin yung mga magulang natin na nakangiti habang pinagmamasdan yung utay-utay naming binubuong bahay na malapit nang matapos ngayon. Hindi man ganun kagandahan pero may tuturing namin na isang tahanan. At mag-alas 4:30 na nga rin ng hapon at tinuubos lang yung halo at bukas naman ipagpapatuloy. Kinabukasan nga ay nagra-roughing na dito sa loob ng bahay. At nung tinanong ko nga yung estimated na araw sa pag-finish ay posible daw na matapos ito sa loob ng 1 linggo sa labas at sa loob kasama na ang pagpupuro ng semento. At siguro sana mga ilang buwan pa mula ngayon ay may lipat na namin yung mga gamit namin na nasa lumang bahay. Bali pina-estimate na rin namin yung pwedeng magamit na tiles at saka yung gagastusin sa sliding windows para alam namin sa mga susunod na buwan yung pag-iipunan namin.